Isipin mo ito. Isang lalaki na balot mula ulo hanggang paa ng matitinding sugat ay nakatakdang bitihin sa pamamagitan ng pagbigti. Pero biglang nalaman niya na pati ang asawa at anak na babae niya ay nakatakdang patayin. At may nangyari sa loob niya, parang may pumutok. Ang taong ito, na puno ng matinding likas na instinct para mabuhay, ay hindi basta-basta susuko ng walang laban. Nakagapos ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Nakabitin siya sa ere, pero pinilit niyang maghukay ng lakas na hindi mo iisip imposible. Pinilipat niya ang katawan, at sinadyang ilihis ang sariling mga kasukasuan para lang maitaas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng ulo. Sa paraang halos imposible, nahawakan niya ang lubad, nakawala, at nagsimulang tumakas. Ang pangalan ng taong ito ay Dong Chul, at hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang elite special operative mula North Korea. Ang mga kagaya nila ay alamat na, sinasabing kaya nilang labanan ang sandaang kalaban ng mag-isa. At si Dong Chul, siya ang pinakamagaling sa unit, ang ace, ang pinakamahusay sa lahat. Ang unit na ito ang humahawak ng mga sobrang sensitibong operasyon para sa gobyerno, mga bagay na hindi nila pwedeng aminin. Pero heto ang matindi. Pagbalik ni Dong Chul mula sa kanyang huling misyon, siya mismo ay inaresto ng sariling gobyerno at inakusahan bilang traidor. Plano nilang bitihin siya. Habang wala siya, nagkaroon ng pagbabago ng kapangyarihan sa North Korea. Isang bagong presidente ang umupo, at para konsolidahin ang kapangyarihan at alisin ang mga posibleng banta, lihim niyang ipinasya na patayin ang lahat ng operatiba na nagsilbi sa dating leader. Kaya biglang dumami ang mga North Korean defectors na lumalabas sa South Korea. Si Dong Chul, na sobrang tapat, ay walang balak tumakas. Handa siyang maging isang political sacrifice. Pero ang hindi niya matanggap ay ang asawa at anak na babae niya ay tinuring ding mga traidor at tinarget ng gobyerno. Doon niya napagdesisyonan na hindi siya mamamatay ng tahimik. Kailangan niyang makatakas mula sa military base, hanapin ang pamilya niya, siguraduhin na ligtas sila, at saka na lang siya babalik para harapin ang kapalaran. Kalaunan, sa pamamagitan ng masusing investigasyon, natuklasan niya ang lugar kung saan umano nagtatago ang mga traidor. Pagdating niya roon, puro bangkay ang makikita. Malinaw na nagpadala ang gobyerno ng hit squad. Naghanap siya ng desperado at natagpuan ang katawan ng kanyang asawa. Niyakap niya ito ng buong pagkawasak. Agad niyang nalaman na ang operatiba na nanguna sa assassination squad ng gobyerno ay si Guangzhou. At heto pa, si Guangzhou ay matalik na kaibigan ni Dong Chi mula pa noong nagsimula sila sa military. Magkasama silang lumaban, magkasama sa lahat. Dahil sa matinding paghihiganti, nagsimula si Dong Chil na maghanap kay Guangzhou. Natuklasan niya na tumakas si Guangzhou papuntang South Korea, nagpapanggap bilang defector. Kaya sinundan siya ni Dong Chil, tumawid ng border papuntang South Korea, dala lamang ang matinding hangarin na makapaghiganti. Para makaligtas, napilitan siyang magtrabaho bilang rideshare driver. Araw-araw, nagmamaneho si Dong Chul sa buong South Korea, sa mataong mga kalsada ng syudad at sa tahimik na mga daan. Isa siyang rideshare driver na umaasang balang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, masasakyan niya si Guangzhou. Lumipas ang 2 taon at wala pa ring nangyari. Wala siyang lead. Parang naglaho si Guangzhou. Pero sa panahong iyon, nakilala ni Dong Chul si Chairman Park, isang malaking personalidad sa industriya ng agrikultura. Isa rin itong defector mula North Korea. Dumating siya sa South Korea nang walang-wala, pero sa pamamagitan ng matinding pagsusumikap at determinasyon, nakarating siya sa tuktok. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang bayan. Lagi niyang iniisip kung paano matutulungan ang mga taong naiwan niya, kahit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon. Nagustuhan ni Chairman Park si Dong Chul. Hindi lang dahil pareho silang defector, kundi dahil sobrang kahawig ni Dong Chul ang yumaong anak niya. Kaya kinuha niya si Dong Chil bilang personal driver. Alam ni Chairman Park ang matinding hangarin ni Dong Chul na makapaghiganti. Sinubukan niya itong kausapin, pinayuhan na kalimutan ang galit at magsimula ng bagong buhay. Pero walang epekto. Isang araw, biglang tinanong ni Dong Chul si Chairman Park kung maaari na siyang magbitiw. Gusto niyang ilaan ang lahat ng oras at lakas sa paghahanap kay Guangzhou. Nakita ni Chairman Park ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata at tumanggi. Sinabi niya kay Dong Chil na maghintay hanggang makabalik siya mula sa kanyang biyahe sa North Korea. Sa loob ng ilang araw, lilipad si Chairman Park patungong North Korea para makipag-usap tungkol sa isang business partnership kasama ng ilang mahahalagang tao. Habang pauwi sila, marami silang napag-usapan. Nakita ni Chairman Park na desidido si Dong Chul na umalis at wala na siyang magagawa para pigilan ito. Kaya pagdating nila sa bahay, ipinag-utos niya sa kanyang katiwala na bigyan si Dong Chul ng severance package at isang papel.
papel. Sa papel na iyon nakasulat ang address ni Guangzhou. Lumalabas na matagal ng palihim na iniimbestigahan ni Chairman Park si Guangzhou. Hindi niya ito sinabi dahil umaasa siyang makukumbansi pa si Dong Chol na kalimutan ang paghihiganti. Pero ngayong wala nang saysay na itago, ibinigay na niya ang impormasyon. Kinuha ni Dong Chol ang papel at lumabas ng bahay. Pero sa loob niya, magulo ang kanyang damdamin. Lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Chairman Park para sa kanya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang mga security camera sa harap ng bahay ni Chairman Park. Biglang nagring ang mga alarm bell sa isip niya. May mali, agad siyang bumalik sa loob. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, isang lalaking nakaitim ang palihim na pumasok sa silid. Tinurukan niya si Chairman Park, na mahimbing na natutulog, ng isang uri ng lason. Kinuha niya ang salamin ni Chairman Park, malinaw na sinusubukang palabasin na natural na pagkamatay. Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Dong Chol sa silid at nakita ang nangyayari. Agad siyang kumilos. Sa ilang mabilis na galaw, napatumba niya ang lalaking nakaitim. Nagising si Chairman Park, nalason na ang katawan. Alam niyang kaunti na lang ang oras niya. Sa huling lakas, itinulak niya ang salamin na hindi nakuha ng assassin sa kamay ni Dong Chi. Mahina niyang ibinulong, bury it, at doon na siya huling huminga. Mabilis na natuklasan ni Dong Chol ang isang nakatagong kamera sa katawan ng assassin. Ang mga tao sa kabilang dulo ng kamera ay nagulat sa biglang paglitaw ni Dong Chol. Biglang na-intercept nila ang tawag mula sa bahay ni Chairman Park papunta sa pulisya. Ang leader ng grupong ito, si Suko, nagpadala ng team na nakadisguise bilang mga pulis para hulihin si Dong Chol at kunin ang salamin. Pero agad na nakita ni Dong Chol ang kanilang pagkukunwari. Nagkaroon ng matinding bakbakan at nang mapagtanto niyang mas marami ang kalaban, nakita niya ang pagkakataon at tumalon palabas ng bintana para makatakas. Si Suko, na nakamasid mula sa malayo, ay nagngangalit sa galit. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili. Kinagabihan, palihim na bumalik si Suko sa bahay ni Chairman Park. Pinatay niya ang buong staff, ang mga katiwala, lahat, at inayos ito na parang isang mass shooting. Ginamit niya ito bilang dahilan, para ibintang ang lahat kay Dong Chol. Kinabukasan, nagdao si Suko ng emergency meeting para talakayin ang manhunt laban kay Dong Chiel. Lumalabas na si Suko ay direktor ng National Security Office. Ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito ay malalaman pa mamaya. Pagkatapos ng imbestigasyon at nang matuklasan kung sino talaga si Dong Chol, na-realize ni Suko na isa itong seryosong banta. Kaya nakipag-ugnayan siya kay Colonel Min, isang profesional na spy catcher mula sa Military Intelligence Agency. Si Colonel Min ay dating top operative, pero ngayon ay isang training instructor na lang sa Sinbin Training Camp. Ang dahilan ng kanyang pagbagsak ay may kinalaman kay Dong Chiel. Noon, nagkaharap sila sa isang misyon at gamit ang kanyang mala-superhuman na lakas, pinatay ni Dong Chiel ang lahat ng tauhan ni Colonel Min. Sa huli, nahuli pa mismo si Colonel Min. Inakala niyang papatayin na siya, pero nang makita ni Dong Chiel ang larawan ng pamilya ni Colonel Min sa kanyang wallet, pinakawalan niya ito. Pagkatapos noon, bumagsak ang karera ni Colonel Min. Nawalan siya ng tiwala mula sa organisasyon. Ang katotohanan na pinakawalan siya ni Dong Chiel ay nagdulot ng maraming suspecha. Pero ngayon, ito na ang pagkakataon ni Colonel Min para patunayan ang sarili. Kaya buong puso niyang ibinuhos ang sarili sa investigasyon. Itinalaga ni Suko kay Colonel Min ang isang assistant na si Joe. Coincidentally, si Joe ay estudyante ni Colonel Min. Maganda ang relasyon ng dalawa. Sa tulong ni Joe, nagsimulang maghukay si Colonel Min at natagpuan ang address ni Dong Chio. Samantala, pauwi na si Dong Chol para mag-empake ng kanyang mga gamit, dala ang salamin. Sa daan, mas malapit niyang tiningnan ang salamin at natuklasan ang isang microfilm na nakatago sa isa sa mga lente. Kaya tinawagan ni Dong Chol si Secretary Choi, ang sekretaryo ni Chairman Park, at sinabi sa kanya ang tungkol sa salamin. Ngunit bago niya ito ibalik, gusto muna niyang ayusin ang sarili niyang mga plano. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang narinig ni Dong Chol ang pagbabago ng radio frequency sa kabilang linya. Agad niyang na-realize na mino-monitor si Secretary Choi. Mabilis niyang binaba ang telepono dahil tulad ng nangyari noong nakaraang gabi, na-intercept ng mga assassin ang tawag at nagkunwari bilang mga pulis. Ibig sabihin, may tao sa loob ng police department na kumikilos laban sa kanya. Biglang napansin ni Dong Chio ang ilang kaina-hinalang lalaki sa labas ng kanyang apartment. Nang maramdaman ang panganib, dali-dali siyang lumabas sa kalsada, ngunit mas marami pang kaina-hinalang tao ang nakapaligid. Agad siyang tumalon papasok sa kotse ng isang babaeng reporter na malapit doon. Ang babaeng ito ay si Jae Ang-hai, isang matatag na journalist. Matagal na siyang gumagawa ng documentary tungkol sa buhay ng mga North Korean defectors sa South Korea. Matagal na rin niyang sinusundan si Dong Chol, sinusubukang kumbansihin na magpa-film, pero palagi siyang tumatanggi.
Dahil dito, napilitan si Jae Ang-hae na palihim siyang kunan mula sa malayo. Sumakay si Dong Chio sa kotse at sinabi kay Jang-hae na magmaneho. Sa tulong niya, nakatakas si Dong Chol mula sa pagkakakubkob. Pagkatapos, agad siyang bumaba at naglaho. Ayaw niyang madamay si Jang-hae o sino man sa kaguluhang ito. Habang tumatakas, nakita ni Dong Chol ang balita tungkol kay Chairman Park na ipinapalabas sa isang malaking screen sa kalsada. Sinasabi nilang siya ang pumatay. Hindi ito kapanipaniwala para kay Dong Chol. Kaya nagsimula siyang maghanap ng public phone booth para tawagan ang taong namumuno sa kaso at ipaliwanag ang sitwasyon. Samantala, si Colonel Min at ang kanyang team ay nasa loob ng apartment ni Dong Chol. Nakakita sila ng baril na pinaghihinala ang murder weapon. Agad nilang kinuha ang fingerprints at natuklasan na tumutugma ito kay Dong Chi. Bukod pa rito, nakakita sila ng papel na may pangalan ni Guangzhou. Pinaghinalaan ni Colonel Min na si Guangzhou ang susunod na target ni Dong Chol, kaya inutusan niya si Zhou na imbestigahan. Samantala, si Jae Ang-hae, dahil sa pagtulong kay Dong Chol na makatakas, ay dinala sa police station para tanungin. Ngunit wala talaga siyang alam tungkol sa kinaroroonan ni Dong Chol. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Colonel Min mula kay Dong Chol. Nakilala rin ni Dong Chol ang boses sa kabilang linya, pero hindi siya nagsalita ng marami. Sinabi lang niya na ang tunay na pumatay kay Chairman Park ay ibang tao, at ang mga iyon ay gustong nakawin ang salamin. Dagdag pa niya, namatay si Chairman Park dahil tinurukan ng lason, hindi dahil sa bala. Tinawagan ni Dong Chol si Colonel Min at inutusan siyang suriin ng mabuti ang katawan. Pagkatapos, sinabi niya ang plano niyang pumunta sa bahay ni Guangzhou, at doon daw siya pupuntahan para kunin ang kanyang bangkay at ang salamin. Pagkababa ng telepono, nagduda si Colonel Min sa sinabi ni Dong Chol, pero sinuri pa rin niya ang lokasyon ni Guangzhou at nagpadala ng mga tauhan doon. Nang malaman ni Suko na si Dong Chil ay pupunta kay Guangzhou, agad niyang inutusan ang mga asasin na mag-set up ng ambush. Gusto niyang mamatay si Dong Chil at makuha ang salamin anuman ang mangyari. Samantala, palihim nang nakapasok si Dong Chol sa bahay ni Guangzhou. Nang makita niya ang kanyang kaaway sa harap niya, nilamon siya ng matinding galit, handang patayin ito agad. Pero bago iyon, may tanong siyang kailangang masagot, ano ang huling sinabi ng kanyang asawa bago siya namatay. Hindi nagsalita si Guangzhou. Tahimik niyang kinuha ang isang panulat at isinulat sa kanyang kamay, "Your daughter is still alive." Nang malaman ni Dong Chol na buhay pa ang anak na hindi pa niya nakikita, nabalot siya ng matinding emosyon. Agad niyang hinanap kung saan naruroon ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umatake ang mga asasin sa labas at sumabog sa kaguluhan ang buong bahay. Napilitang magtago si Dong Chil sa ilalim ng sofa. Samantala, si Guangzhou, takot na magpakita, ay ginamit ang kaguluhan para makatakas. Nang makita ito ni Dong Chil, hindi siya nag-atubili. Sinamantala niya ang pagkakataon at agad na hinabol si Guangzhou. Napalibutan na ng mga tauhan ni Colonel Min ang buong gusali ng apartment. Hinabol ni Dong Chil si Guangzhou hanggang sa isang shopping mall, ngunit puno ito ng tao. Sa huli, nakatakas pa rin si Guangzhou. Ang hindi inaasahan ni Dong Chil ay pati ang mga assassin ay nakahabol na rin sa kanya. Sa kabutihang palad, may mala superhuman na kakayahan si Dong Chol kaya napatumba niya ang mga assassin. Pagdating ng mga tauhan ni Colonel Min sa lugar, nakatakas na si Dong Chol. Ngunit nakakita sila ng kagamitan mula sa National Security Office sa katawan ng assassin, na isa palang North Korean defector. Kinagabihan, nakipagkita si Colonel Min kay Suko sa isang restaurant. Tinanong niya si Suko tungkol sa mga assassin at kung ano ang koneksyon ng salamin. Sagot lang ni Suko, "This is a national secret. You don't have the right to know." Dahil dito, nagngit-ngit si Colonel Min. Pagkaalis niya sa restaurant, naramdaman niyang may mas malaking bagay na nangyayari. Kaya inutusan niya si Joe na agarang imbestigahan si Guangzhou, habang siya naman ay pumunta sa medical examiner para alamin ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Chairman Park. Ang medical examiner ay nag-aatubili, ayaw magsalita ng marami, at iginiit na namatay si Chairman Park dahil sa tama ng bala. Nakita ito ni Colonel Min at iniabot ang kanyang business card, sabay babala na kung may problema sa kasong ito, siya ang mananagot. Pagkatapos, nakipagkita si Colonel Min kay Joe. Sa masusing investigasyon, natuklasan ni Joe na si Dong Chiel ay naging political sacrifice na ipinagkanulo ng sariling bansa, at si Guangzhou ang pumatay sa kanyang asawa bago tumakas patungong South Korea. Sa puntong ito, naunawaan ni Colonel Min na hinahabol ni Dong Chol si Guangzhou para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Habang lumalalim ang investigasyon, mas malaking sikreto ang nabunyag. Lumalabas na palihim na nire-recruit ni Suko ang mga North Korean
defectors tulad ni Guangzhou para gawin ang mga maruruming trabaho na hindi niya pwedeng iugnay sa publiko. Kapalit nito, binibigyan niya sila ng bagong identidad para makapagsimula ng maayos na buhay sa South Korea. Hindi lang si Suko ang iniimbestigahan ni Joe, pati si Jae Ang-hae. At nakagugulat ang resulta. 2 taon na ang nakalipas, isa siyang kilalang reporter. Nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na gawain ni Suko mula sa isang source at handa na sanang ibunyag ito. Pero bago niya magawa, tinanggal siya ng kanyang mga superior. Ang source niya ay isang pastor na tumutulong sa mga pamilyang tumatakas, kabilang ang asawa at anak ni Dong Chio. Nang malaman ni Suko na nagtaksil ang pastor, ibinunyag niya ang lokasyon nito sa mga awtoridad ng North Korea. Brutal na pinatay ang pastor at ang mga defector. Sa ganitong paraan, si Suko ay kaaway din ni Dong Chul. Pagkatapos ng karumal-dumal na pangyayaring iyon, hindi sumuko si Jang Gi. Alam ni Jae Ang-hae na palihim na kinokolekta ni Suko ang mga defector para magtrabaho para sa kanya. Bukod pa rito, dati na niyang naimbestigahan si Dong Chul at alam niyang napakahusay nito. Inakala niya na susubukan din ni Suko na i-recruit si Dong Chiel. Kaya nagkunwari siyang gumagawa ng documentary para makalapit sa kanya, umaasang makakakuha ng ebidensya laban sa mga krimen ni Suko. Ngunit nagkamali si Jae Ang-hae, wala talagang balak si Dong Chul na sumali sa panig ni Suko. Gayunpaman, natuklasan niya na pinatay na ang asawa at anak ni Dong Chi, at naghahanap siya ng paghihiganti. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Colonel Min mula kay Dong Chul. Gusto niyang ipagpalit ang salamin kapalit ni Guangzhou, pero walang ideya si Colonel Min kung ano ang laman ng salamin kaya tumanggi siya. Doon nagbanta si Dong Chio na kung hindi dadalhin ni Colonel Min si Guangzhou sa kanya, tatawag siya sa isang reporter at ibubunyag ang sikreto ng salamin. Kapag nangyari iyon, malaking problema ang kakaharapin ng National Security Office. Pagkababa ng telepono, nakipag-ugnayan si Dong Chul kay Jae Ang-hae at sinabi na may malaking kwento siyang ibabahagi. Habang umaandar ang kotse ni Jae Ang-hae, agad na nakatanggap ng ulat si Colonel Min, na matagal nang mino-monitor siya. Agad niyang pinakilos ang lahat ng puwersa para sundan si Jae Ang-hae. Dumiretso sila sa isang malaking shopping mall. Ang counter-surveillance skills ni Dong Chul ay kamangha-mangha. Mula sa malayo, nagtago siya at gamit ang telepono, isa-isang inutusan si Jae Ang-hae kung paano makaligtas sa habol ng pulisya. Sa huli, nakatakas sila at mabilis na nakalayo, ngunit hindi niya inasahan na matutunton pa rin ni Colonel Min ang kanyang lokasyon. Nagsimula ang matinding habulan sa masisikip na kalsada. Sa huli, sa tulong ng swerte, nakatakas si Dong Chul mula sa pagkakakubkob ng pulisya. Muli na namang nabigo si Colonel Min. Kinagabihan, dinala ni Dong Chul si Jae Ang-hae sa isang abandonadong gusali para magtago. Doon niya inilabas ang salamin ni Chairman Park. Pagkatapos ibabad sa isang espesyal na solusyon, nakuha niya ang microfilm. Puno ito ng Mason-Singh numerical sequences na parang formula ng isang bagay. Nilagay niya ang film sa isang matchbox at iniabot kay Jae Ang-hae. Sabay ikinwento ang lahat ng nangyari noong gabing iyon sa bahay ni Chairman Park. Samantala, dahil muling nakatakas si Dong Chul, galit na galit ang mga superior ni Suko. Harap-harapan nilang pinagalitan si Colonel Min, tinawag siyang inutil at paulit-ulit na nabigo sa pagdakip kay Dong Chul. Pinaghinalaan pa nila na nakikipagsabuatan siya sa kalaban at pinagbawalan na siyang makilahok sa kaso. Habang tumitindi ang sitwasyon, ibinunyag ng mga superior ang tunay na sikreto ng salamin. 2 taon na ang nakalipas, natuklasan ng National Security Office na si Chairman Park ay nagtatayo ng isang lihim na research institute sa ibang bansa, gumagawa ng bagong uri ng chemical weapon. Ang sandatang ito ay kasing destruktibo ng ilang hydrogen bombs na sabay-sabay sumabog. Ang formula ng chemical weapon ay nakatago sa salamin ni Chairman Park. Nang malaman ng National Security Office na bibisita si Chairman Park sa North Korea, agad silang nabahala, natatakot na baka mapasakamay ng kalaban ang formula. Kaya palihim nilang inatasan si Suko na magsagawa ng surveillance. Bagaman pinagbawalan si Colonel Min na makilahok sa kaso bilang bahagi ng Military Intelligence Agency, may karapatan pa rin siyang mag-imbestiga ng mga North Korean operatives. Kaya hindi siya sumuko sa pagtugis kay Dong Chil. Makalipas ang ilang sandali, hindi na nakayanan ng medical examiner at humiling na makipagkita kay Colonel Min para sabihin ang katotohanan. Ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Chairman Park ay lason. Bagaman nasa murder weapon ang fingerprints ni Dong Chi, ang fingerprints sa bala na natagpuan sa katawan ni Chairman Park ay hindi kanya. Ibig sabihin, ibang tao ang tunay na pumatay kay Chairman Park. Ang unang pinaghinalaan ni Colonel Min ay si Suko, na mino-monitor ang eksena noong gabing iyon.
Kaya tinawagan niya si Joe at inutusan na makahanap ng paraan para makuha ang fingerprints ni Suko at lahat ng kanyang call records. Dahil sa relasyon nilang mentor at estudyante, pumayag si Joe. Samantala, natagpuan ng mga patrol officer ang kotse na ginamit ni Dong Chol sa pagtakas. Dahil tinanggal na si Colonel Min sa kaso, hawak na ni Suko ang buong kontrol. Pagkarinig ng balita, agad niyang ipinadala ang pulisya para arestuhin si Dong Chol. Ngunit sa anino, palihim niyang ipinadala si Guangzhou at isa pang defector patungo sa pinagtataguan ni Dong Chil para kunin ang formula. Narinig ni Joe ang plano at palihim na ipinaalam kay Colonel Min ang sitwasyon. Sa isang iglap, 3 puwersa na ang papunta kay Dong Chol. Sa sandaling iyon, nasa labas si Dong Chil gamit ang public phone para tawagan ang National Security Office. Ngunit si Suko mismo ang sumagot. Mayabang niyang sinabi na darating si Guangzhou para kunin ang salamin at maghintay na lang siya. Agad na naramdaman ni Dong Chio na may mali. Ibinagsak niya ang telepono at dali-daling bumalik kay Jiang Hai, pero huli na siya. Nawalan ng malay si Jiang Hai at kinuha ng isa pang defector ang matchbox na may microfilm. Si Guangzhou na lang ang natira, handang patayin ang sinumang saksi. Sa kritikal na sandali, dumating si Dong Chol. Sumugod siya at tinamba si Guangzhou sa sahig. Ang matagal ng kinikimkim na galit ni Dong Chol ay tuluyang kumawala. Sunod-sunod ang mababagsik na suntok, walang tigil, parang handa siyang durugan si Guangzhou ngayong araw. Ngunit hindi ordinaryong kalaban si Guangzhou. Sa bawat atake ni Dong Chol, nakakapag-counter siya. Naglaban sila ng pantay, halos walang nagwagi. Sa huli, bahagyang nanag ang lakas ni Dong Chio, iniwan si Guangzhou na hingal na hingal. Patuloy siyang pinilit ni Dong Chol na sabihin kung nasaan ang kanyang anak. Doon ibinunyag ni Guangzhou ang nangyari noong araw na iyon. 2 operatiba ang ipinadala ng gobyerno para patayin ang mga traidor. Nang makita niya ang asawa at anak ni Dong Chio, hindi niya kayang patayin ang mga ito at gusto niyang palayain. Ngunit ang isa pang operatiba ay hindi nag-atubili at nagsimulang magpaputok ng walang habas sa loob ng bahay. Bagaman napatay ni Guangzhou ang isa pang operatiba, patay na ang lahat ng traidor sa lugar. Ang tanging nakaligtas ay ang anak ni Dong Chol. Kalaunan, nakatakas siya patungong South Korea at umasa kay Suko. Ngunit ipinagbili siya ni Suko sa mga human trafficker. Kaya ngayon, hindi na alam ni Guangzhou kung nasaan ang anak ni Dong Chol. Ibinulong niya ang huling mga salita at namatay. Agad na ginising ni Dong Chil si Jiang Hai at sinubukang ilabas siya, pero napaligiran na sila ng pulisya. Nang makita ang sitwasyon, mabilis na tumalon si Dong Chil palabas ng bintana para hindi madiskubre si Jiang Hai. Wala siyang magawa kundi tumakbo at akitin ang pansin ng mga pulis. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na makaligtas, naipit siya malapit sa isang ilog. Wala na siyang pagpipilian kundi tumalon sa ilog para makatakas sa panganib. Samantala, habang paalis na si Jiang Hai, dumating si Colonel Min sa tamang oras. Nang malaman niyang kinuha na ng National Security Office ang formula, sigurado siyang si Suko na naman ang may kagagawan. Sa kabutihang palad, nakarecord ng kamera ni Jiang Hai ang imahe ng formula. Nais ni Colonel Min na dalhin siya upang ilantad ang katotohanan. Habang naghahanda silang pumunta sa isang laboratorio para malaman kung ano talaga ang formula, nakatanggap si Colonel Min ng tawag mula kay Joe. Sa pagsisiyasat ng mga call records ni Suko, natuklasan ni Joe na madalas itong nakikipag-ugnayan sa mga arms dealer sa Middle East. Bukod pa rito, bago pa man mamatay si Chairman Park, palagi na rin siyang kino-contact ni Suko. Malinaw na nang malaman ni Suko ang tungkol sa formula, sinubukan niyang bilhin ito at ibenta sa mga arms dealer, ngunit tinanggihan siya ni Chairman Park. Nang lumabas ang balita tungkol sa pagbisita ni Chairman Park sa North Korea, nagpa siya si Suko na gumawa ng matinding hakbang, nagpadala ng mga tao para nakawin ang formula. Ngunit naging hadlang si Dong Chol, kaya't pinalabas ni Suko na isang mass shooting ang nangyari at ginamit ang pagkakataon para ibintang ang lahat kay Dong Chol. Gumawa pa siya ng pekeng ebidensya at tinakot ang medical examiner para manahimik. Sa puntong ito, huli na para umatras. Sinundan ni Suko ang formula at nakipagkita sa arms dealer. Laking gulat niya nang matuklasan ng dealer na hindi pala chemical weapon ang formula, kundi isang super-grade buckwheat seed. Alam ng lahat na hindi angkop ang klima ng North Korea para sa buckwheat, kaya't mababa ang produksyon ng pagkain at maraming tao ang nagugutom. Dahil dito, ibinuhos ni Chairman Park ang kanyang pagsisikap sa pagdevelop ng genetically modified buckwheat seed na kayang magbigay ng mas mataas na ani at makalutas sa problema ng taggutom. Nagulat si Suko nang malaman ang katotohanan. Lahat ng kanyang ginawa ay para lang sa isang super seed. Galit na galit siyang tinawagan ang source ng impormasyon at minura ito. Samantala, matapos malaman ang lahat, naunawaan ni Colonel Min ang kahulugan ng huling salita ni Chairman Park, "Bury it." Pagkatapos, naghanda sina Colonel Min at Jiang Hai na ilantad ang sabuatan ni Suko.
Ngunit nang makita ni Suko na lalong lumalala ang sitwasyon, agad siyang nag-organisa ng press conference. Gusto niyang gamitin ang pekeng ebidensya ng baril para tuluyang ibintang kay Dong Chol ang krimen. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw si Dong Cheol sa press conference. Nagpaputok siya ng baril sa ere, nagdulot ng kaguluhan, at sinamantala ang pagkakataon para makontrol si Suko. Agad na kumilos ang pulisya, pinalibutan ang buong National Security Office. May mga sniper na nakaposisyon sa labas, naghihintay ng tamang oras para kumilos. Hindi nagtagal, dumating sina Colonel Min at Jiang Hai sa lugar. Sina Jiang Hai at Zhou ang nangalap ng mga reporter na nagulat pa rin at inilantad ang mga krimen ni Suko. Samantala, si Colonel Min ay umakyat para suriin ang sitwasyon. Nakikipaglaban si Dong Cheol sa mga pulis habang hawak si Suko sa kanyang opisina. Kahit sa ganoong kalagayan, nanatiling arrogant si Suko. Tinanong siya ni Dong Chol tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak, ngunit nanahimik si Suko dahil alam niyang kapag nagsalita siya, siguradong mamamatay siya. Dahil dito, binaril ni Dong Cheol ang hita ni Suko. Napangiwi ito sa sakit, ngunit hindi pa rin nagsalita. Biglang lumitaw ang isa sa mga tauhan ni Suko. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Nang maubusan ng bala, nauwi ito sa hand-to-hand combat. Bagaman malakas ang kalaban, mas deadly ang mga galaw ni Dong Cheol. Sa huli, mabilis niyang napatumba ang tauhan. Hinawakan ni Dong Chol si Suko sa leeg, pinilit siyang sabihin kung nasaan ang kanyang anak, ngunit biglang sinamantala ni Suko ang pagkakataon, nakawala at tumakbo patungo sa bintana. Sa sandaling iyon, 12-12 ng sniper sa labas ang nakatutok na ang mga baril sa loob ng silid. Kapag lumapit si Dong Chol at pumasok sa linya ng putok, tiyak na mamamatay siya, at ubos na rin ang bala ng kanyang baril, kaya't napunta siya sa matinding dilema. Sa huling sandali, lalo pang naging arrogant si Suko. Tinukso at pinrevoke niya si Dong Chol, sinasabing hindi na niya makikita ang kanyang anak habang buhay. Sa mismong oras na iyon, dumating si Colonel Min. Nakita niya ang lubos na corrupt na si Suko bilang isang opisyal ng batas. Alam niyang hindi siya pwedeng lumabag sa batas ng may kamalayan. Kaya't humakbang siya pasulong at iniabot ang kanyang baril kay Dong Chol. Kasabay ng putok ng baril, tinamaan sa ulo si Suko. Pagkatapos, inaresto ni Colonel Min si Dong Chol at dinala siya pababa. Nais ng mga kinatawan mula sa National Security Office na sila ang magdala kay Dong Cheol, ngunit tumanggi si Colonel Min, iginiit na siya ang magdadala nito sa Military Intelligence Agency. Sa biyahe, nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Colonel Min at Dong Chol. Sa huli, itinapon ni Colonel Min ang isang papel sa likod ng sasakyan. Nakasulat doon ang kasalukuyang address ng anak ni Dong Chol, na ipina-investiga niya kay Joe. Huminto siya sa harap ng isang convenience store para bumili ng sigarilyo. Pagbalik niya, nakita niyang iisang posos na lang ang natira sa kotse, ngunit ngumiti siya. Alam niyang maaaring maparusahan siya dahil pinatakas niya si Dong Chol, ngunit hindi na iyon mahalaga, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Samantala, sa paglabas ng video ni Giant Hai, seryosong tinutukan ng gobyerno ang kaso at nagsagawa ng masusing investigasyon. Sa huling eksena, sinundan ni Dong Chol ang address na ibinigay ni Colonel Min. Sa gitna ng niebe at yelo, nakarating siya sa isang liblib na lugar. Nakakita siya ng grupo ng mga kababaihan na pinipilit magtrabaho ng mabigat ng mga human trafficker. Mula sa malayo, tumunog ang kampana ng trafficker, tinipon ang lahat. Isa-isang tumayo ang mga nagtatrabaho at naglakad papunta sa likod. Sa gitna ng karamihan, isang batang babae ang nakakita kay Dong Chol na nakatayo sa malayo. Sa una, hindi siya nagbigay pansin at nagpatuloy sa paglakad. Ngunit makalipas ang ilang hakbang, lumingon siya at tumingin kay Dong Chol. Sa sandaling iyon, marahil ang ugnayan ng dugo, ang bigkis ng laman at dugo, ang nagparamdam sa batang babae na ang lalaking iyon ay kanyang ama. At sa maikling sandali ng pagkakatinginan, nakilala ni Dong Chol ang kanyang anak. Hindi niya napigilan ang kanyang luha at napahagulhol. Pagkatapos, pumasok siya sa base ng mga trafficker at marahang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Natapos ang kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.